Wow, ang ganda. Ito po, sisiw na agila. Binabantayan ng mga sinaunang panahon. Wow. So location natin ngayon is Malaybalay City, Bukidnon Province. So galing tayo sa city proper, at itong direction na to papunta ito sa Valencia City, papunta doon sa Maramag and Davao City. So ngayong araw ay babiyahe tayo mula dito sa Malaybalay City papunta doon sa Hingoog City. So marami pong nag-request na gawa natin ng update itong ginagawang Malaybalay Hingoog Road via Cabanglasan, Kalabugaw papunta doon sa Hingoog City. So sa video na to ay ipapakita ko sa inyo ang status ng daan, kung safe ba itong daanan sa lahat ng uri ng sasakyan, at ipapakita ko din sa inyo ang mga magagandang tanawin na ating madadaanan. So nagpa full tank tayo kahapon doon sa Cagayan de Oro City. Ngayon naman magpa full tank tayo bago tayo pupunta sa Hingoog City dahil wala pa pong mga gasoline station maliban dyan sa Cabanglasan. So mahaba-haba pong biyahe natin ngayon na walang gasoline station. So kailangan po nating magpagas bago po tayo aakyat papunta doon sa Hingoog City. So mula doon sa Cagayan hanggang dito sa Malaybalay ay umubos po tayo ng 200 pesos ng gasolina. Ang presyo ng gasolina ay nasa 55 pesos. Ito na po yung Malaybalay City Hall, isa sa napakagandang City Hall dito sa probinsya ng Bukidnon. Yan o, overlooking. Wow, napakaganda. So mula dito sa Malaybalay City ay pupunta na tayo doon sa Aglayan Rotonda upang puntahan ang Malaybalay Hingoog Road. Approaching tayo dito sa Aglayan Rotonda, na kung saan kung magdiretso tayo, yan po yung daan papunta doon sa Valencia City, papunta doon sa Maramag, Davao and Don Carlos, papunta doon sa Cotabato. So kung mag right turn ka naman, yan po yung daan papunta doon sa Lantapan, Talakag, papunta doon sa Rugungon, Iligan, at papunta din sa Huao, papunta din sa Cagayan de Oro City. So left turn lang po tayo dito at pupunta tayo doon sa Hingoog City. So medyo maganda-ganda yung tempo natin ngayon. Blessing yan para maiwasan po yung mga madudulas na bahagi ng kalsada na ating dadaanan ngayong araw. Gumawa pala sila ng tulay dito banda, papalitan nila tong tulay na bakal. Yan naman yung view dito banda guys, parang wallpaper no. Napakaganda, mayroong palay, may mga kabundukan at may mga punong kahoy na nakapaligid dito sa ating dinadaanan. Managok National High School, tapos Managok Central School. So sinadya talaga natin na tatanghaliin guys, kasi may mga rough road pa tayong madadaanan sa ruta na ito. Kalbo na yung ating kabundukan guys, wala na yung mga malalaking mga punong kahoy.
patuloy ang pagtanim sa mga nakakalbong bahagi ng kabundukan. Pwede na ma-harvest yung mga mais dito sa gilid, guys. Happy na si farmers dyan. Oh, ang ganda. So pinatungan na nila ng asfalto itong konkretong bahagi ng kalsada. Napakaganda na. Barangay Miglamin, Malaybalay City. Dito na tayo sa Imbatug Elementary School, Barangay Lambagan Elementary School. May malaking mais doon sa taas, guys. Kita mo yun? Bino. Wow. Yan, Kabanglasan loves you. Super sa ganda. Harvest time ng mga mais. Napakadami. May kambing pa dun, no? Libreng kain. Kain kambing. Multi-purpose dryer na ang kalsada dito, guys. Dahil nga konti pa lang ang dumadaan, pero meron na itong 4 na lane. Ito na tayo sa Municipality of Cabanglasan. Pasok na tayo sa kanilang public market. Cabanglasan Public Terminal, Cabanglasan Public Market. Alright, ito na po yung Cabanglasan Municipal Hall. Mula dito sa Cabanglasan ay diretso na tayo papunta doon sa Buena Vista, Agusan del Norte. Sa junction na to, guys, kung mag right turn ka, yan po yung daan papunta doon sa San Fernando, Bukidnon. So diretso lang po tayo at pupunta tayo doon sa Hingoog City. Alright, dito na tayo sa Barangay Iba, Cabanglasan, Bukidnon. Iba Integrated School. Tingnan nyo naman, guys, ang ganda ng landscaping ng kabundukan. Amazing place. Ito pa sa kabila. Wow, napakaganda. Sayang nga lang, konti na lang yung mga punong kahoy na nakatayo dyan sa mga kabundukan na yan. Sana magkaroon ng programa ang ating pamahalaan for tree planting sa mga, lalo na sa mga kabundukan na nakakalbo dahil sa pagkakaingin and illegal loggings.
Producer talaga ng mais itong Cabanglasan. Kita nyo naman, oh, mula pa doon sa bungad ng Cabanglasan hanggang dito ay puro mais po ang ating nakikita. Yan, oh, mayroon pang hindi pa na-harvest dito sa mga kabundukan na nakapaligid sa atin. Oh, hanep. Silay National High School. Pag matapos to guys, nako, ang dami na kaya sigurong dadaan dito sa alternative road na ito, kasi kita nyo naman napakaganda yung paggawa ng kalsada na ito. Tapos add mo na din ang mga view na makikita natin habang tayo ay naglalakbay. Napakasarap. Yan pa, oh. Wow, napakaganda. Super sa ganda. Wow, amazing. Dito na tayo sa Barangay Mapulog, na kung saan, kung magdiretso ka guys, yan po yung daan papunta doon sa Sambuanguita, St. Peter. So left turn lang po tayo dito at pupunta tayo doon sa Buena Vista, Agusan del Norte. Dito yan sa junction ng Mapulog. Yan, oh, Upper Pulangi Lying In Clinic, Mapulog, Malaybalay City. Dito na tayo sa Kaburakanan Elementary School. Direkto guys. Welcome to Barangay Kulaman. Mayroon palang Kulaman dito sa Malaybalay City dahil mayroon ding Kulaman doon sa Senator Ninoy. Kulaman Elementary School, Kulaman, Malaybalay City. Right? Ito, mayroong rice terraces. Ganda. Hindi mo akalain, no? May palayan pala dito sa kabundukan ng Malaybalay. Yan. Right, dito na tayo sa Barangay Busdi, Malaybalay City. Busdi Integrated School. Bulunay Integrated School. Ayos yung bike ni Kuya, no? Gawa sa kahoy. Kakarga ng ano, kahoy. Matitibay yung mga motor nila dito, no? Kayang-kaya silang magkarga ng maraming kahoy kahit sa napakaputik na daan. Dito na tayo guys sa rough road area. First part ng rough road mula doon sa Malaybalay, mula doon sa Aglayan. Maliit na portion lang.
Dito na tayo sa Magawa Elementary School, my home. Ano dyan? Mga workers yata yan. So dito na po yung portion na konkreto, at mayroon lang itong 70 kilometers mula doon sa Aglayan, Malaybalay City. So dyan sa unahan, ayan na po yung portion na rough road. Yan. So dito, hanggang dito lang po yung konkretong bahagi ng kalsada. So rough road na po dito guys. Dito yan sa Magawa, Impasugong. So mahirap talaga dito guys pag mabasa yung lupa. Baka hindi kakapit yung gulong. Kaya kailangan talagang patuyuin muna bago bababa. So ito yung part na napakahirap. Pag malampasan natin to guys, yung part na ito hanggang dyan sa unahan, ay ayos na, safe na po kayo. Yan, ito yung tulay Magawa Bridge. Yan, yan ang binubungkal nila hanggang ngayon. Ay nagbubungkal pa rin sila dyan. Kailangan nilang ibaba yung level ng kabundukan na yan para safe ang dumadaan dito. If I cry when I'm blue, disgrasyahanan nga lugar, hinay-hinay og amping kita kanunay. if I cry alone when I am with you, will you forgive me if I do? If I cry when I'm blue, through wind and through rain, through trouble and pain, if ever my heart strains, will you pull me through like you always do? When I am calling your name, when I am calling your name. Thank you Lord. First level success. Pangalawang level ay ito. Yun talagang pinakamahirap guys, yung portion na yun. Pag makatawid kayo doon ay okay na. Careful lang kayo talaga doon guys, lalo na pag umulan. Kaya hindi tayo umalis ng maaga dahil alam natin na basa pa yung lupa. Ngayon medyo tuyo na. When you are right, if I'm only seeing things in black and white. Yan. Dito na tayo pinadaan sa baba. Dito tayo dadaan dati sa taas. Ngayon sa baba na. Right? Grabe kahirap no. So may mga nagbabantay na mga tao doon guys para mag-assist. Magbigay lang kayo ng konting tulong kung sakasakaling may hindi kayo kaya ng inyong mga motor. Ready yan sila mag-alalay kung kinakailangan.
Success guys. Dito na tayo sa bahagi na hindi na masyadong mahirap. So mahirap pa rin guys, lalo na pag umuulan ito. Ay sobrang hirap po itong kalsada na ito. Sa mga 4 wheels ay mahirapan pa talaga guys. Siguro sa pick up type ay kaya dito, pero yung mga mababa na mga sasakyan ay mahihirapan talaga dito. Sa mga motorcycles, pag hindi umuulan, kaya po ito guys. Sa mga scooters, pag umuulan, wag na lang kayong magdaan dito guys, dahil baka hindi kakapit ang iyong gulong. So kakayanin ito sa mga dual sports na mga gulong. Dapat may kasama po kayo guys para may tutulong kung medyo may kadulasan ng daan. Marami namang nakatambay doon na mga lokal na ready magtulong. Bigyan na lang sila ng kunting halaga para sa kanilang pang araw-araw na pangangailangan. So mula dito sa area na ito ay pupunta na tayo doon sa Kalabugaw, Impasugong, Bukidnon. Swerte tayo ngayon, hindi tayo inulan. Talagang sinadya natin tong panahon na to na sinisikatan na ng araw yung bahagi na rough road. Dito ay konkreto na, right? So yun lang talaga ang portion na mahirap, right? Dito na tayo sa Ulayanon Elementary School. So in between pala yan sa Magawa Elementary School and Ulayanon Elementary School, yung mahirap na bahagi ng kalsada na ito, right? So dito sa sentro ng Ulayanon ay konkreto na po. Tingnan natin kung hanggang saan tong konkretong bahagi ng kalsada. 70 kanina, ngayon 74. So mayroon itong 4 kilometers, around 4 kilometers na rough road na ating dinadaanan. Alright, so check natin mula dito, check natin kung ilang kilometro pa ang bahagi na rough road. Dito na tayo sa New Imbatug Elementary School. Oops, right dito banda guys, kung mag right turn ka dito, ito yung daan papunta doon sa Hagpa na may ongoing ginagawang kalsada papunta doon sa Esperanza. Kung matapos dyan, madadaanan dyan ang San Vicente papunta doon sa Hawilian, Esperanza, Agusan del Sur. Approaching tayo dito sa junction na to guys, na kung saan kung mag left turn ka dyan, yan po yung daan papunta doon sa Sitio Damay, Sumilaw, Bukidnon. So dito tayo, right turn tayo dito.
at papunta tayo doon sa Hingoog City. Dito yan sa junction ng Kalabugaw, Impasugong, Bukidnon, ay mayroon itong 85 kilometers. May maliit na portion na rough road. So yun yung ano guys, yun yung detour kung sakasakaling madulas tong daan dito. Yung tulay na ginagawa dito ay minsan pag umuulan ay napakadulas. Tingnan natin ngayon kung ano na yung status ng tulay. Passable ba o hindi? Sarado. Magkagi boss? Dito pikas? Sarado dede. Salamat So sarado talaga pala. So doon tayo dadaan sa detour area. Yung ginagawa nilang detour para sa lahat ng uri ng sasakyan. Medyo may pagkatarik kasi yung baba ng tulay, kaya napakahirap dumaan lalo na pag umuulan. Kaya para maiwasan yung disgrasya ay sinara na lang nila. So dito yan guys, pag angat doon sa tulay ay may palikong daan dito at dito kayo dadaan. Yan o. So dito tayo dadaan sa kanilang detour area. So mag plus 1 kilometer na lang tayo dito sa detour. Meron na itong 5 kilometers na rough road. Kaya naman po to sa lahat ng mga sasakyan. Right? So yan po yung guys, yung tulay na ginagawa nila dyan. Ang mga tanawin na makikita dito sa area na ito, wow, super sa ganda. Doon banda parang rice terraces yung mga taniman ng mga palay. Ito na po yung unang tulay na wooden bridge. So sa mga may 4 wheels, mga light vehicles, ay kailangan nyo pong bumaba dyan sa creek. Kailangan nyo pong bumaba dyan guys, dyan sa creek na yan. Kaya naman po yan sa mga pick up nga sasakyan. Mahirapan lang yan ang mga maliliit na mga sasakyan. So yung mga motorcycles at yung mga bao-bao, pwede kayong dumaan dito guys sa wooden bridge. Yan mababaw lang yung creek na yan guys, pwede kayong dumaan dyan. Yung mahirap lang yung pagbaba at pag-akyat doon sa bahagi ng kalsada na yun. Medyo malalaki po yung mga bato ang nakahangat doon. Dito mayroon ding mga portion na lubak-lubak. So maliit na bahagi lang to ng kalsada, hindi pa nagawa hanggang ngayon. Siguro hindi pa nagawa, siguro yung ginagawa doon at tulay doon sa unahan ay hindi pa tapos. Once na matapos yun ay ililipat na sila dito yan. Alright, simentado na naman dito. Bagay na napakataas guys, no? Yung binabungkal nila ng kabundukan dito banda. May malapit na mabuhulog na kahoy. Napakapeligro yan. Dapat pinutol na yan para hindi makakadisgrasya sa mga pedestrians at sa mga motorista.
Dito na tayo sa Mintapod Elementary School. Fiesta yata dito guys. Maraming tao. Pag maraming tao, tapos fiesta. Dapat ganito yung mga kabundukan guys, no? Punong-puno ng mga punong kahoy ang nakapalibot sa mga kabundukan. Siguro protected area to guys, itong mga kabundukan dito, dahil ilang beses na tayong dumaan dito ay ganyan pa rin ang itsura. Construction of missing links, new roads, Malaybalay, Hingoog Road, Hingoog City, Kalhaan, Claveria, Bolonay, Malaybalay City, package 24. So hanggang dito na po yung konkretong bahagi ng kalsada. So dati ongoing yung ginagawa itong kalsada na ito, ngayon ay tapos na. So meron na itong 2 kilometers additional, total 7 kilometers. At dito, wow, napakagandang mga tanawin na makikita dito sa area na ito. Amazing. Wow, napakaganda, napaka-epic yung mga view na makikita dito guys. Wow, ayun oh. So meron na itong 7 kilometers na rough road na ating nadadaanan. Wow, ganda. Oops, may rough road na dito guys. 106.5. So ito yung pangalawang tulay na ginagawa. Iko. Well, let me run through the breeze like the leaves on the trees. Let me fly like the leaves when they fall. Well, let my mind go serene like a cool water stream. Grabe kaputik. Runs from the mountain so tall. Oh, take me back down the old dirt road. Dito na tayo sa Impadiding Elementary School. Tapos na yung forma para sa tulay. At pag matapos na yung foundation na ginagawa nila doon, yung beam,
ay salpak na yan doon at matatapos na din yan. Mayroon lang itong 1 kilometer, so mayroon na itong 8 kilometers na rough road. Oh, fog yan guys, fog. Nagpa-fog na dito sa oras na ito. Anong oras kaya yung ngayon? Hindi natin na-check yung oras, pero hapon na ngayon. Ang alas 3 yata ngayon. Ay, mayroon ng fog dito sa area na ito. Pakalamig guys. Doon sa unahan hindi mo na makita, zero visibility na yung area dito dahil sa napakakapal na fog na mayroon dito sa area na ito. Dito yan sa Impadiding, Claveria, Misamis Oriental. Nawala na yung fog at lumiwanag na, pero napakalamig pa rin yung hampas ng hangin na dumapo sa ating katawan. So mula doon sa Aglayan hanggang dito sa area na ito ay mayroon lang itong approximately 8 kilometers na rough road. 3 kilometers dyan ay napakahirap na rough road, napakatarik at napakapiligro lalo na pag umuulan. So extra careful kayo doon guys. The rest dyan, yung 5 kilometers ay ayos lang, sarap, parang may aircon. Parang nagda-drive tayo sa loob ng mall. Napakaraming mga pine tree oh. Pag may pine tree, malamig yung area, maambon pa. Pero malapit na tayo doon sa crossing guys. Ayan na, approaching tayo dito sa junction ng Sitio Pinagawa of Minalwang, Claveria, Misamis Oriental, na kung saan kung mag right turn ka dyan, yan po yung daan papunta doon sa Buena Vista at papunta din sa Butuan at papunta din sa Bayugan City. So left turn tayo dito guys at papunta tayo doon sa Hingoog City. Dito yan sa junction ng Sitio Pinagawa, Minalwang, Claveria, Misamis Oriental. Mula doon sa Aglayan Rotonda hanggang dito sa Sitio Pinagawa ay mayroon itong 120 kilometers at mayroong total kilometer distance na rough road of 8 kilometers. So simentado na naman, maliit na portion lang yung rough road. Lamig na dito guys. Ramdam ko na yung lamig ng hangin na umampas sa ating katawan. Mga maliliit na portion lang to guys, ito mga rough road dito. Then sa baba ay konkreto na naman. Medyo matarik lang to na bahagi guys oh. Pero carry lang naman to sa lahat ng mga sasakyan. Mababaw lang, spillway. Siguro pag malakas ang ulan, medyo malalim yun. Dapat dyan gawa ng culvert, tapos medyo elevate ba para hindi masyadong matarik at walang pag-alinlangan pag umuulan. Dito na tayo sa Mandalawat Elementary School.
road na naman. Wow, grabe kaganda guys, no? Pababa na tayo guys dito sa napakahirap na kalsada na to. Di pa rin pala natapos to. Careful kayo dito guys dahil sa sobrang tarik tong kalsada nito. Well, let me run through the breeze like the leaves on the trees. Let me fly like the leaves when they fall. Well, let my mind go serene like a cool water stream that runs from the mountain so tall. Oh, take me back down the old dirt road. May bao-bao pala dito guys. Kaya pala ng bao-bao. Kinaya ito ng sniper ko dati guys. Balikan yun. So ibig sabihin kaya ng mga scooter. Dandahan lang ba? So kaya pala ng maliit na sasakyan guys, oh. Meron tayo nakitang ano, minivan, multi-cab na maliit. So kaya pala ng mga maliliit na sasakyan to ba? Tapos mga motor kaya din, dandahan lang ba? Mag-gravel naman siya guys, kaya hindi masyadong problema. Hindi madulas ba? Dito lang talaga ang nabahagi ang napakatarik. Pag makatawid kayo nito, ayos na yung iba. Dapat bigayan lang kasi nahihirapan din yung paangat. At magbigay lang tayo kung saan sila komportable. Minsan pupunta tayo sa kabilang lane, sila naman ang magbigay. Minsan naman sila yung pumunta sa ating lane, tayo naman ang magbigay. Lalo na kung sa tingin natin ay sila yung nahihirapan. So sa mga sitwasyon na gaya nito ay hindi na applicable yung nakasanayan. Ang applicable dito kung sa tingin mo kung ano yung mas nakakabuti sa bawat isa sa inyo ay dapat ibigay. Kung hindi maagapan, hihinto ka na lang. Yan ang the best kaysa makadisgrasya ka or ikaw ang madisgrasya. Right, dito na tayo sa baba at safe naman po tayo nakababa sa matarik na bahaging kalsada na yon. Akala ko na umpisa na itong masiminto eh, dahil dati puspusan yung paggawa nila dito. Ngayon bumalik na naman sa malaking bato dahil sa
palaging umuulan, kaya bumalik na naman sa dating problema. Dito na tayo sa Mamato Bridge. Alright, safe na tayo guys na makarating sa Hingoog City. Sana umpisahan na yung pagsiminto kahit dyan lang muna, para hindi na mahihirapan yung mga motorista na dadaan sa alternative road na ito. Nasa around 3 kilometers din yung rough road na ating dinadaanan, diba? Magkasing haba lang sila doon malapit sa Magawa Bridge. Ang iiwasan mo lang dyan yung mga malalaking bato. Doon kailangan mo talagang focus sa iyong dadaanan, dahil maliit na portion lang ng kalsada ang pwede mong madaanan, at kung umuulan, yun, napakahirap yung area na yun. Malapit na tayo sa Hingoog. Sa likod ng bundok na yan ay Hingoog na. Temporary close for heavy equipments. Mga maliliit na sasakyan lang ang pwedeng makadaan dito. Yan guys, oh, napakalinaw na tubig. Dito yan sa Barangay Hindangon. So yung mga maliliit na mga lalaking sasakyan ay kailangan yung dumaan dyan sa baba. Dito na tayo sa Balason. Balason Central School. Yan, nasa gitna talaga yung poste, hindi pa natanggal. Dito na tayo sa Barangay Libertad of Hingoog City. Ongoing yung pagpapalit nito mula provincial road papuntang national road. Pinabaklas nila yung lumang kalsada, pinalitan nila ng malaki. Malapit na tayo sa Tiklas Falls. Bukas pa kaya yan. Tiklas Falls temporarily closed, no trespassing. Okay, close ang Tiklas Falls. Bakit kaya nagsara yung Tiklas Falls? Pero hindi pa naman pumapunta yan dati dyan. Libon Elementary School. Bumili pa tayo ng lansones, ang mura lang, 25 ang kilo. Fresh na fresh, bagong harvest. Sarap talagang tumira dito, no? Mura mga bilihin. Recap lang po ng ating biyahe mula doon sa Aglayan Rotonda hanggang dito sa junction ng Calabugao. Ay mayroon diyang around 5 kilometers na rough road. 3 kilometers naman dyan ang napakahirap na rough road. Extra careful po kayo dyan, lalo na pag umuulan. Mula naman sa Calabugao hanggang dyan sa Sitio Pinagawa o Minalwang Claveria ay mayroon niyang around 3 kilometers na rough road. At mula naman sa Sitio Pinagawa hanggang dito sa Hingoog City ay mayroon din niyang around 3 kilometers na rough road. Extra careful din po kayo dyan guys, dahil sobrang tarik po yung rough road na yan, at may mga maraming malalaking bato.
So sa kabuuan guys ay mayroon itong total 11 kilometers na rough road mula doon sa rotonda ng Aglayan hanggang dito sa Hingoog City. Approaching na po tayo dito sa National Highway ng Butuan, Cagayan, Iligan Road, na kung saan kung mag right turn ka dito guys, ito yung daan papunta doon sa Butuan City and Surigao City. So left turn lang po tayo dito at pupunta tayo doon sa Hingoog City proper. Dito yan sa junction ng Barangay Santiago of Hingoog City. Dito yan malapit sa Malubog. Yan, Malubog Bridge. At ito na po yung National Highway ng Butuan, Cagayan, Iligan Road, na siyang nagkukonekta mula doon sa Surigao, Butuan, Hingoog and Cagayan de Oro City papunta doon sa Iligan. Alright? At dito nagtatapos ang ating vlog. Sana nag-enjoy ka sa ating biyahe. At kung nagustuhan nyo tong video na to, ay huwag kalimutang mag-like, comment and share para mas marami pang makapanood sa video na ito. Hanggang sa muli, daghang salamat po.